Maraming mga tao ngayon ang naniniwala na si Jesus Christ ay babalik pa literal dito sa lupa, sapagkat pinaniwalaan nila yung sinasabi sa Bible na makikita si Jesus Christ ng mga mata. Well, hindi ganoon ang ibig sabihin ng mga kaibigan. Ang pagbabalik ni Jesus Christ ay sinabi niya ang tanda, kung ano yung tanda ng kanyang pagkananarito. Itinanong mismo yan sa kanya ng kanyang mga apostol nung nandun sila sa bundok ng Olibo. Habang nakaupo siya sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo para hindi kayo mailigaw ng sinuman, dahil marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng mga ingay ng mga digmaan at ng mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot, dahil kailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Dahil maglalaban ang mga bansa at mga kaharian, at magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula ng matinding..." Pansin niyo mga kaibigan, yung binanggit doon ni Jesus Christ na sagot niya doon sa mga tanong ng kanyang mga apostol sa bundok Olibo. Sinabi niya na magkakaroon ng kakapusan sa pagkain, lindol, ang mga bansa ay maglalaban-laban. Ibig sabihin, magkakaroon ng giyera ang mga bansa. Yun yung sinabi ni Jesus Christ na tanda ng kanyang presensya. Hindi literal na sinabi niya na babalik siya dito sa lupa para makita natin ng personal. Sapagkat ang ibig sabihin ng sabi ni Jesus Christ ng kanyang presensya ay yung pagluklok sa kanya bilang hari sa langit. At doon sa langit ay niluklok siya bilang hari ng kanyang ama para mamahala sa kaharian. Na kung yung kaharian na yon ay ipapaabot dito sa lupa. At bakit nagkaroon ng kahirapan at paglaban-laban mga bansa sa lupa? Sapagkat nung upo si Jesus Christ sa langit, ay nagkaroon doon ng matinding digmaan, na kung saan digmaan ng mga anghel at ni Jesus kalaban yung si Satanas at yung kanyang mga kampon. At sila ay pinalaya sa langit at inilaglag dito sa lupa. Kaya nagkaroon dito ng mga kaguluhan sa lupa. Ngayon, ano naman ang mangyari doon sa mga taong matutuwid, na tao na naniniwala, na totoong sumasamba sa tunay na Diyos? Sasagutin ko yan sa sunod na video.